Ay, hello, what's up mga katunay? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula. Teka lang, ang katikati ng tenga ko. Hi! Ito po ay nagmula kay Celebrity Updates. Sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Celebrity Updates, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, syempre, mag-subscribe na din po kayo mga katunay kay Celebrity Updates. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe sana dito sa aking channel na Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na ating bibigyan ng reaksyon na hatid sa atin ni Celebrity Updates. Pasok! Hello mga ka-legit Dabber Cats! Another updates po tayo patungkol sa issue na ito kung saan ito pong isang noon-time show na katapat ng EAT ay pinaimbestigahan dahil sa paglabag. Ang lahat ng yan? Ako merong pinaimbestigahan dahil sa paglabag. Subscribe at hit na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago na magsimula sa ating mga updates ngayong araw, I would like to say thank you so much sa lahat po ng mga laging nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. And of course, i-shoutout natin si Mr. Magliari Mascarinhas. Hello po sa inyo pong palagi ang panonood at pagsubaybay. At ngayon nga, ito na nga yung unang good news po na hatid po ni MVP or Manny B. Pangilinan na kung saan ay magkakaroon po ng malaking changes dito po sa programa sa TV5. Kasi po isa sa mga request po ng ilan sa mga netizen at ilan sa mga manonood ng EAT program na mas pahabain pa additional 30 minutes for EAT, at dun yung request po na yun is granted na sapagkat magkaroon na po ng changes sa schedules at mas pinaboran ni MVP or CEO President Manny B. Pangilinan ang EAT dahil sila po ay mas pinaaga na. So according po dun sa kanila pong Facebook page, official Facebook page, in-announce po nila na this coming October 30, 2023 ay magsisimula na nga mapanood ang kanilang programa ng 11:30 AM. Magla-live na po sila, magsa-start na po kasi ito po yung isa sa mga rason kung bakit sobrang marami po kasi mga advertisers ang nagpe-place ng kanilang ads at nagbabayad pa at mas dumadami pa. Kaya naman mas pinahaba po yung oras nila para ma-accommodate po nilang lahat. Ayan mga katunay ha, ang EAT ay mas pinahaba pa ang oras. Syempre, maganda yan. Lalong mapapanood ng mga sumusuporta sa TVJ at sa EAT yan syempre. Tsaka mas maganda naman yan na mas mahaba ang oras nila dahil yung mga advertiser, 'di ba, para mas makapasok, 'di ba? Para mas maganda. Mas malaki ang kita, mas masaya. 'Di ba? Tsaka kita naman natin na talagang pinapanood ng lahat ng sambayan ng Pilipino ang EAT at sinusuportahan. Nakikita naman ni MVP ang nangyayari. Yung magandang nagiging feedback ng EAT. Si MVP, nakaano lang yan, parang nakamonitor lang yan. Siyempre sa simula, is tinitignan niya muna yan. Kumbaga, si sa negosyante. So, hindi mo na ako susugal kahit alam mong panalo ka. Talagang maingat si MVP sa ginagawa niya. Pero ngayon, nakita niya naman siguro ang success ng EAT kapag umi-ere. Kaya ito ay hinabaan na ng oras at magugustuhan yan ng mga ka-legit Dabber Cats na nanonood tuwing tanghalian. Mas pinaaga, mas masaya. Yes! Yun po yung isa sa mga good news na hatid. Ito po yung new time slot. So, 11:30 AM po ang EAT. Pangalawa po yung parang title niya is Paraiso. Ayan. And then, naging 3:15 PM po yung Nino at Niña. 3:45 Woman Action. 4:30 PM is kay Gus Abelgas, forensics. Forensics. Ayan, forensics yun. Celebrity updates, maganda yan dahil si Gus Abelgas, lagi ako nanonood ng Soko. Sinasabi natin. Ito.
ang mga ebidensya na inihain ng siyensya. Di ba, mga katunay? Kaya ito, panonoorin ko tong forensics na yan. Ayan yung frontline. Ayan yung pinapanood ngayong balita na marami nang tumututok ding mga tao. At ito pa yung Britain's Got Talent. Abaw-aba. Di ba, maganda? Marami nang nagkakaroon na ng maraming magagandang programa ngayon sa TV5. Siyempre, nakatutok na yung mga tao dyan. Hindi gaya dati na hindi pa pumapasok talaga ang EAT dyan. Wala pa ang TVJ. Talagang hindi sila masyadong matunog. Never heard. Pero ngayon, pumapalo na. At talagang dapat nilang pagyabungin yan, no? Talagang ipakita nila sa mga malalaking channel na kaya naming makipagsabayan sa inyo. Yun. Forensics and Frontliners Weekend 5:30 p.m. Britain's Got Talents 9:30 p.m. and New Show 10:30 p.m. Ayan. So 10:30 p.m. parang hinahanap ko dito yung face to face kasi I think mas pinaaga po yung schedule ng face to face, no. After siguro po ng kanilang balita, no, every morning kasunod po ninyong face to face. Yun po yung inuro ang oras kasi dati po originally 11:30 AM po nagsa-start yun and then nagtatapos ng 12 noon. Tapos binigay na po yung 30 minutes na time na yun para sa EAT and that's really good news. Another good gusto ko yun, yung face to face. Mga katunay kayo nanonood kayo ng face to face, yung mga nagbabatuhan ng silya. Dati napapanood kayo nagbabatuhan ng silya. news. Ayan, non-time show ratings. Kaso si Hans ba? May sakit na si Hans, di ba? No? As of October 16 to 20, 2023, so nangunguna pa rin po ang EAT, got 4.2, 4.4 ng Tuesday, 4.8 ng Wednesday, 4.4 ng Thursday, and 4.0% ng Friday. So, kitang-kita ang ebidensya, ha? Hindi bumababa ang EAT kahit anong gawin nila. No? Hindi talaga nagbabago. Kita nyo naman ang lakas ng TVJ. Diba? Yan ang sinuportahan ng tao, hindi yung pangalan. Kung pangalan ang sinuportahan ng tao, di dapat berde yung nasa gitna. Kaso hindi. Ang berde is nananatiling sa TVJ pa rin. Pinapatunayan dito na talagang kaya pa rin ng TVJ kahit sila at pinakita nila sa lahat ng tao kung sino talaga ang sinuportahan at sinundan ng masa. And then pangalawa po ang generic bulaga. 3.5 ang pinakamataas or 3.8, no? Ang pinamataas na dati po yan po yung rating na nakukuha ng It's Showtime. And pangatlo naman ang It's Your Lucky Day na siyang humalili dun po sa It's Showtime habang sila po ay suspended pa. And this time, eto na nga kasi patong-patong na po kasi yung mga violation na nagaganap dito po sa It's Your Lucky Day. Isa sa mga noontime program na katapat po ng EAT at ng generic bulaga. Minsan na po nag-apologize si Mr. Luis Manzano. Sabi niya hindi po biro lahat ng pinagdadaanan na may mga renal condition, kidney disease. Kumbaga, sorry po dun sa mga pasintabi lang dun sa mga kumbaga. Parang nag-public apology siya patungkol po dun sa biruan na naganap. Kasi ito pong si Petit, si Negi, nasanay po kasi sila sa kanilang mga sariling YouTube channel na kahit anong bitawan nila pwede. Dito sa Free TV kasi, national television, kailangan ini-screen po ninyo yung mga sasabihin po ninyo. At isa pa sa mga naging controversial, kung saan si Petit sinita po ng katotobo joke patungkol kay Negi. Nangyari na to dati. At nangyari to dati kay Miss Candy Pangilinan na parang siya, diniklara siyang persona non grata sa isang lugar dahil po nagbiro siya patungkol sa isa katutubo. Sabi ng ilang mga netizen, pinalagan ng mga netizen ang naging hirit na biro ng komedyanteng si Petit sa kanyang vlog kung saan tampok ang kanyang It's Your Lucky Day. Co-host, ibinida ni Petit sa kanyang vlog ang mga eksena sa likod ng camera sa kanilang paghahanda para sa noontime show na rumelyebo sa suspendidong It's Showtime. Akala kasi nila na pwede po yung mga ganon, parang hindi yata or parang syempre kapag kasi live kasi yung show, mas hindi na i-screen
Nai-report ng ilang pahayagan ang tungkol sa banat na joke ni Petit habang kausap ang co-host na sina Francine Diaz at Seth Fidelin at Francet. Ito po yung kabanapan. Sabi ni Petit, ito yung anak ko, si Francine sa Foreigner. Nung kadalagahan ko, German ang tatay niya. Sabi niya, tapos bigla niyang isiningid si Petit nama or si Negi kasi katutubo ang tatay niyan. So doon po nagalit ang ilan sa mga netizen na parang sabi niya, sa comment section ng ulat ay umalma ang ilan sa mga netizen dahil sa paggamit ng salitang katutubo bilang katatawanan. Ayun, ito putulin ko muna yung kay Celebrity Updates. Kita mo tong It's Your Lucky Day, kabago-bago pa lang is ang dami na kaagad na violation. No? At saka yung biro na yan sa katutubo, no? Hindi basta-basta pwede gawing biro yan. 'Di ba? Iba kasi yung iba yung tama si Celebrity Updates, iba yung pagsasalita na ginagawa o yung ginagawa nyo sa YouTube channels nyo. No? Iba kaysa national TV. At kung kayo ay nasa bar, yung mga stand-up comedian, mga ganun sa bar, ganun, 'di ba? Yan ba 'yon? Iba din, no? Sa national television, hindi mo siya mai-apply ng ganun-ganun na lang para maging katawa-tawa ka. No, sa national television, diyan masusubukan kung talagang magaling kang magpatawa na hindi ka sasagasa ng damdamin ng iba. 'Di ba? Yun eh. Maraming mga komedyante ang nakakatawa at nakakagawa ng nakakaaliw na palabas, pero hindi sila gumagawa ng ikasasakit ng damdamin ng iba. Ngayon, syempre, ang katutubo is, sige, parte na lang natin yan eh. Kumbaga, mga kababayan din natin yan. Kumbaga, hindi dapat ganun. Nasa national TV ka eh. Mapapanood ka nila. Syempre, kahit papaano, kahit na ganyan lang yung sinabi mo, is, masakit pa rin yun sa ganun. Ba't dinadamay mo yung katutubo? Ano bang ginawa sa inyo ng mga katutubo? Wala namang ginagawa sa yung mga katutubo. Dapat nagbibigay respeto ka sa kanila. Tapos sabihin mo na, hindi, it's a part of joke lang naman. Diba? Ganon? Hindi dapat ginagawa yun, tapos nasa national TV ka. Bawal yun. Diba? Dapat respeto. Kung gusto mo respeto ka, irespeto mo rin yung kapwa mo. Diba? Kung ano man sila. Ganun yan. Ito po ng National Commission on Indigenous People yun na namamahala sa kapakanan ng mga indigenous people. So dahil dito, may possibility na ipatawag o ipahinto o ipatanggal si Petit bilang isa sa mga host ng nasabing show. At dahil dyan, bago naman tayo magtapos, narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa ating mga legit viewers. Sabi ni Arnold Manzano, kayo mga lusos na may kasalanan nito, alam niyong bawal sa batas yung ginagawa niyo. Ayan, nakarma kayo tuloy. Magiging konti na lang ang pera niyo. Ayun. Ito po yung updates natin patungkol sa, sa partnership. And sabi naman ni Mr. Malyari, si Mr. Malyari, the Celebrity News, did you know na nagkaroon ang collab, ang MVP at si Boss Ramon Soriano, and he also to venture ang TV station with the MVP, the first collab that will make a seat or it at co-host production staff of TVJ in Media Request. Quest will went to Indonesia in Itbulaga. They will make a collab Eat to Itbulaga Indonesia, and Wally Bayola at Zombie Jose Manalo will be joining all for one in for all Indonesia to make the OFW from Indonesia happy. This is now ongoing talks after that EAT will going to Thailand and the USA celebrity updates. Hintayin na lang natin, malapit na yan. Please shout out naman sa next vlog. Thank you. Ayan, so na-shoutout naman na natin siya kanina. Pero shoutout pa rin natin siya. Shoutout po sa iyo, Mr. Malyari. Thank you so much po sa inyong panonood palagi at pag-komento sa comment section natin. Another comments coming from our legit Davercad Sonny Lorenzo Ahero Pineda. Sa negosyo, dapat diverse ka. Invest lang na invest kung saan nakikita at hindi matutulog ang pera. Set aside yung personal interest. Yung GF ko dati, kahit nag-break kami, nasa negosyo. Sa negosyo, magka-partner pa din. Walang personalan na yun. So, tama yun, no? Kung ikaw ay business-minded, no? Kung negosyo is negosyo, trabaho-trabaho, ang relasyon nilalabas sa trabaho yan. No? Kahit anong mangyari, kahit na sabihin mong magka-relasyon kayo, mag-asawa kayo, ganyan. Wala. Magkasosyo kayo, eh.
'Di ba? Nasa sa inyo na lang kung talagang tatanggalin. Pero kung talagang utak nyo negosyo, okay lang yan. Kahit hindi na tayo magpansinan, basta importante, kumita tayo ng pera. Pero alam mo sa tingin ko, parang napakahirap yung ganung bagay. No, tapos magkikita kayong dalawa. Oh. Paano ka makaka-move on? Parang ano yan eh. Parang yung pangalan ng Eat Bulaga. 'Di ba? Sinasabi nga ng mga tape, kailangan natin mag-move on na. Tanggapin na natin kung ano ang katotohanan na kami na ang bago. Paano kayo makakapag-move on? Nasa inyo pa rin yung pangalan. Habang nasa inyo yung pangalan, ang binabate, yung dating laman. Hindi kayo makamove on ngayon. Parang ganun yun. Ang hirap makamove on ng ganun na magkasama pa rin kayo. Grabe. Pong ilan sa mga kaya mga katunay, kaya nyo yun? Yung tipong may asawa kayo, kasosyo nyo sa negosyo o girlfriend, boyfriend nyo, tapos nag-break na kayo, hiwalay na kayo, kaya nyo yun, magkikita kayo, tapos mag-uusap kayo about sa negosyo. Makaka-move on kaya kayo kagad. Hirap, no? Ayo po ni Mr. Sunny Lawrence Ahero Pineda. Ayan. So, ganun po kasi ginagawa ngayon ni Mr. Ramon Ang. And ito po si MVP, no? Si na dati po silang rival sa business, ngayon magka-associate na sila. Sabi naman daw sa Joby, iyak ang taping pag lumipat ang San Miguel sa EAT/TBJ. Tama po. Sabi ni Roy Misiano Mogol, kaya pala may commercial na San Miguel Playboy Beer. Ang EAT sana, Coca-Cola nasa sugod bay na din. Ayun. Ay, dati ang Coca-Cola kasi parang hindi na po masyadong nag-advertise kasi syempre sikat na sila. Pag sinabi kasing soft drinks, Coke agad eh. Kilala na yan. Kaya parang hindi na po nila kailangan ng advertisement. Sabi naman po ni Black Box, pero na lang kung may lalabas na bago kalaban ng Coke. Pero lahat natatalo naman ng Coke. Ang dami na nga nawalang soft drinks pero Coke nandyan pa rin. Parang EAT yan. No? Maraming nakalaban pero nandiyadyaan pa rin ang TBJ at hindi natatalo. ang kitang show sa TV ay galing sa commercials. Kapag walang sponsors, walang kita. Kapag walang kita, magsasara, uwian na. True. Pero pinaka-real talk, totoo naman po eh. Lahat po ng mga TV shows ay ang pinagkakitaan po niyan is mga advertisements. So, all advertisement, walang kita. Ayun, natating natong kaya ng video na nagbula kay Celebrity Updates. Ayan, mga katunay, ha. Ayun, ha, Celebrity Updates. Ayan, ha. Basta bisita kayo dyan at marami talagang mga balita, lalong-lalo na sa TVJ, no, na ating malalaman. No, ayan. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So, once again, I'm BT and I'm out. Peace.